Patay sa kulungan. Napakadilim ng mundo natin. Puno ito ng iba't ibang mga kalokohan ng tao. Mga kalokohang pwedeng idulot ng iba't iba ring dahilan, gaya ng kasakiman. At ang totoo, Sir Jupiter, ako man mismo ay sangkot sa paghahasik ng sinasabi kong dilim noong araw. Nabuhay ako sa gitna ng dahas at dugo, at marami rin akong natapakan at napatay na mga tao. Kaya naman hindi ko talaga inakalang may mas ididilim pa pala ang mundong ginagalawan ko. At sa biro ng tadhana, nalaman ko ring hindi pala masasamang elemento o aswang ang pinakamasahol sa lahat. Magandang gabi, Sitio Pangil. Itago niyo na lang ako sa pangalang Densyo. Nandito ngayon sa Kabisayaan. Pasensya na kasi di ko pwedeng sabihin ang pangalan ko. Maski ang mismong lungsod na kinaroroonan ko ngayon, kailangan ko ring isikreto. Para lang ito sa kaligtasan ko at ng buong pamilya ko. Kung bakit, malalaman ninyo sa kwentong ito. Sa isang lungsod sa bandang norte ng Luzon ito nangyari. Nasa 28 anyos ako nito. Sir Jupiter, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Tauhan ako noon ng isang sindikato na gumagalaw sa maraming mga syudad ng Luzon. Kahit sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, ay may mga operasyon din ang grupo. Hindi nga lang ganoon kalaki o katunog ang pangalan ng sindikatong ito kasi pailalim talaga kami kung kumilos. Halimbawa na lang, madalas naririnig ninyo yung ibang mga taga-sindikato na sumusyota ng mga sikat na artista, di ba? Sa amin bawal yun. Sabi pa ni Bossing, hindi namin kailangan ng mga pang-display lang. Pwede naman ko na siyang kumuha ng mga bebot galing sa ibang bansa tapos ipatikim niya sa amin. Mas ligtas pa yun. Gayunpaman, halos pareho lang din sa iba ang kalakaran namin. Bagamat nakatuon kami sa pagpupuslit ng mga iligal na produkto. Halimbawa na lang ay mga di-lisensyadong baril, mga droga, mga smuggled na kotse, mga peking gamot, at iba pa. Di rin namin maiwasang makapatay lalo kapag may inkwentro sa mga parak at mga kalabang grupo. Pero mahigpit na bilin ni Bossing na huwag kaming mananakit pumatay ng tao kung di kailangan. Mas umiinit kasi ang issue kapag nababahiran ng dugo. Napakasama, di ba? Alam ko. Tatanggapin ko ang lahat ng mga panghuhusga at masasakit na mga salita ninyo. Aangal pa ba ako? Totoo naman. Pero ang pakiusap ko lang, sana tapusin ninyo munang pakinggan itong kwento ko. Pangako, hindi ko lilinisin ang pangalan ko. Gusto ko lang talagang ilabas ang lahat ng mga nakabaon sa kalooban ko. Napakatagal na nito Wala akong napagkwentuhan maski isa. Kahit nga ang pamilya ko ngayon, hindi alam ang buong nangyari noon. Ang alam lang nila, dati nga akong naging tauhan sa sindikato. Yung mga partikular na detalye, hindi ko na sinabi. Sisimulan ko ang kwento noong kalagitnaan ng dekada 90. Ito yung panahon kung kailan nagbago ng husto ang takbo ng trabaho ko.
Isang napakainit na hapon noon sa isa sa mga warehouse ni Bossing, Sir Jupiter. Minamatsagan ko lang ang mga tauhan namin na inaayos ang ibebentang mga produkto. Nagtaka ko kasi ipinatawag ako ni Bossing tsaka pinasakay sa kanyang van. 5 kami sa sasakyan noon. Si Bossing at ang 2 niyang bodyguard, tapos ako at si Lucas na kasamahan ko galing sa warehouse. Tinanong ko si boss kung saan kami papunta. Hindi siya sumagot, kaya nanahimik na lang ako. Halos 1 oras ang lumipas, nakarating kami sa liblib na bahagi ng probinsya. Sinuong ng van ang isang talahiban, kahit walang anumang daan para sa mga sasakyan doon. Tinawid ang isang mababaw na sapa, dumiretso sa kakahuyan at huminto sa isang tagong clearing. Isang bahagi ng lupa na sadyang pinatag tapos may bahay sa bandang gitna. Bungalow type ang bahay na yun, bagamat malapad ito sa karaniwan. Sementado, ngunit isa lang ang bintana na nasa tabi ng pinto. May mga gwardiya rin doon. Mga kalalakihang nakabihis magsasaka pero sigurado akong mga baril ang laman ng kani-kanilang bayong. Sir Jupiter, halang ang bituka ko. Pero sa di malamang dahilan ay masama agad ang kutob ko sa lugar. Nung una di ko alam kung bakit. Basta ramdam kong di lang ordinaryong mga kriminal lang naroroon. Tipo ng mga demonyong siguradong pagmumukhain lang akong paslit. Bumaba kami ng van at agad binati ni boss ang mga bantay. Pinakilala niya sa amin ni Lucas si Mang Doroy. Siya raw ang nagsisilbing leader sa grupong naroroon. Pumasok kami sa bahay at bumungad sa amin ang tila pangkaraniwang sala at kusina. May mga saradong kwarto rin na sigurado akong mga kontrabando ang laman. Nagtuloy-tuloy kami sa isang pababang hagdan. Doon pa lang alam ko nang tinutumbok noon ang isang basement kung nasaan ang pakay ni boss. Sa baba ay tumambad sa amin ang isang saradong pinto. Huminto kami sa harap noon tapos humarap din sa amin si Bossing. Naggulat ako, Sir Jupiter, nang sabihin niya sa amin ni Lucas na may bago na raw kaming trabaho. Dahil mataas ang tiwala niya sa amin, ilalagay niya kami sa grupo ng mga mandurukot. Paliwanag niya ito raw ang grupo sa loob ng sindikato na nangingidnap ng mga tao para sa iba't ibang dahilan. Una ay para makakuha ng ransom money. Ikalawa ay para ibenta yung mismong tao. At ikatlo ay para manguha ng laman loob. Sir Jupiter, nayanig ang kalooban ko noon. Gaya ng sinabi ko kanina na sana'y akong pumapatay lang kung kinakailangan. Nakakagulat para sa akin na may ganitong ginagawa rin pala si Bossing. Lalo't siya nga mismo ang nagsabing umiwas kami sa pagpatay. Ayoko ring mandukot, manakit o pumatay ng kung sinong inosente lang, lalo na ng mga bata. Hindi kaya ng konsensya ko. Ang kaso wala akong pagpipilian kundi ang tahimik na pumayag. Wala pa akong asawa noon at hindi ko na alam kung saan ang walang kwenta kong mga magulang. Pero kasama ko sa bahay ang lolo ko na siyang nagpalaki sa akin. Opo, inaamin kong sakit ako sa ulo ng lolo kasi nga palagi akong sangkot sa mga nakawan at rayot sa may amin. Pero mahal ko ang lolo ko. Ayoko siyang madamay sa pinasok ko. Binuksan ni Bossing ang pinto.
Napakunot ako ng noo nang maamoy ang kung anong masangsang sa hangin. Sininghot ko ito at natukoy na amoy yun ng dugo. Dinig ko rin ang mangilan-ngilang sigaw at palahaw. Pagmamakaawa ng mga bihag para sa kanilang mga buhay. Kung tama ang pagkakaalala ko, nasa mga 5 o 6 na kulungan ang naroroon sa basement. Maliliit na mga selyadong kwarto. Sementado tapos gawa sa hardwood ang bawat pintong may matitibay na kandado. Tanging maliliit na butas lang sa gilid ng bawat pinto ang nagsisilbing silipan para mamatsagan ang nasa loob. May isa pang kwarto sa bandang dulo kung saan kinukuhanan ng laman loob ang ibang mga bihag. Noong araw na yun ay may 3 bihag sa basement, Sir Jupiter. 1 dalaga at 2 mga bata. Yung dalaga siguro nasa mga 15 anyos. Yung mga bata naman ay siguradong wala pang 10 taong gulang. Sabi ni Bossing yung dalaga at batang babae raw ay parehong ibebenta sa mga banyaga. Kaya kailangang ingatan ng maigi upang hindi magkasugat o magkapasaman lang. Ang batang lalaki naman, di ko masabi kung mas masaklap ba ang kinahantungan o hindi. Kinagabihan din po kasi noon, pinakita mismo sa aming mga bagong dating kung paano kuhanan ng laman loob ang isang bihag. Isang bayarang eksperto sa medisina ang gumagawa ng proseso. Kinukuha ang mga piling laman loob, tsaka nilalagay sa malilinis at selyadong mga lalagyan. Pagkatapos kukunin ito ng mga tauhang magsisilbing mga taga-deliver. Hindi ko na kumpirma kung saan ba talaga dinadala ang mga laman loob na yun. Pero ang narinig ko, ang bato at atay ay pwedeng ibigay sa mga nangangailangan ng organ donor. Ang iba naman ay binibili ng mga dalubhasa para mapag-aralan. Ngayon, paano yung mismong katawan na natira? Kinukuha yun ng mga taong kumakain din ng laman ng tao, gaya ni Bossing. Noon ko nga lang din na lamang may ganoong libangan pala ang amo namin. Hiling niyang magpaluto at kumain ng karne ng tao. Hindi naman daw siya aswang. Pinapalagyan pa nga niya ng asin, bawang, kalamansi at iba pang pampalasa yung mga laman. Sadyang iba lang daw talaga ang laman ng tao kung ikukumpirma sa mga karne ng hayop. Kung ano ang lasa, hindi ko alam. Hindi ako tumikim kahit anong alok pa ang gawin niya sa akin. Yun nga lang, dahil doon nalaman ko kung sino ang pwede kong kaibiganin sa mga bagong kasama ko. Yung mga kagaya namin ni Lucas na ayaw kumain ng tao. Alam kong may katinuan pa. Pero yung mga sumusunod kay Bossing gaya ni Mang Duroy, garantisadong malala na talaga. Kinabukasan pinasundo nga ni Bossing ang 2 natitirang bihag. Ibibigay na raw sa banyagang customer na bibili sa kanila. At noong araw ring yun mismo inatasan niya kaming manguha ng mga bagong bihag. Bilin niya sa amin ni Lucas, ganun pa rin ang hanapin niyo. 1 o 2 dalaga. Kailangang maganda, makinis at kaakit-akit ang hubog ng pangangatawan. Tapos 2 malulusog na bata. Kailangan isa sa mga bata ay babae at may ibubuga ang itsura. Pagbalik niyo rito, alagaan niyong maigi.
Siguraduhin yung hindi magkakapasa, magkakasugat o magkakasakit. Higit sa lahat, bawal ang may mamatay sa kulungan. Maliwanag. Nakakadiring makinig sa kanya. Nakakangilo, pero mas nakakapikon ang sarili kong tahimik lang na tumatango. Wala akong magawa kundi sumabay sa grupong lalabas noong araw na yon. 2 van ang lumarga. Sinuong ang kakahuyan, tinawid ang mababaw na sapa, at tumagos sa talahiban. Bumiyahe kami ng mga 4 na oras para marating ang kabilang syudad. Siyempre, hindi naman kami pwedeng mandukot sa parehong lugar para iwas huli. Ilang oras din kaming nagpaikot-ikot sa lugar, Sir Jupiter. Sabi ng mga kasama namin ni Lucas, madali lang makahanap ng mga batang biktima. Marami naman kasing mga batang palaboy at mga magulang na pabaya. Ang medyo mahirap lang ay ang mga dalaga. Kasi kailangan naming siguraduhin pasado ang kagandahan ng mga ito. Noong hapong yun, ang kabilang van ang nakakuha ng dalagang biktima. Kaya kami na ng mga kasama sa kinasasakyan ko ang maghahanap ng mga bata. Mga bandang 6:00 na ng gabi nang may mapansin si Lucas na isang batang nagbibisikleta sa gilid ng daan. May nakasabit na supot sa manibela nito. Siguro laman nun ay kung anong ipinautos ng magulang. Sabi ni Mang Doroy na siyang nagmamaneho ng van, kami raw ni Lucas ang kumilos para masubukan ang kakayahan namin. Napagkasunduan naman namin ni Lucas na ako muna ang hahablot sa batang nakabisikleta, tapos aalalayan niya ako pagkapasok ng van. Sir Jupiter, pakiramdam ko talaga noon napakabagal ng takbo ng oras. Napapalunok ako kasi di ako sigurado kung kaya ko ba? Hanggang sa namalayan ko na lang, nabigla nang huminto ang van sa dadaanan ng bata. Napalingon pa nga ito sa bintana ng sasakyan. Humugot ako ng malalim na hininga, tapos binuksan ko na ang pinto. Mabilis kong hinablot ang kawawang paslit. Hinila papasok. Sinara ni Lucas ang pinto at pinaharurot na ng nagmamaneho ang sasakyan. Pilit pumapalag ang bata sa loob. Sinusubukan akong masipa at masapak o kahit mauntog ng kanyang ulo. Gusto ko siyang takutin pero di ako makapagsalita. Basta pilit ko lang siyang pinigil gamit ang braso ko habang pinapasinghot siya ng pampatulog ni Lucas. Nang makatulog na siya, binigay na namin siya sa isa pa naming kasama na nasa likod. Saglit ko lang nakita ang luhaan na itsura ng bata. Hindi ko siya kayang titigan ng matagal. Makalipas ang halos 1 oras, may namataan kaming isang batang babaeng may bitbit na biniling yelo. Si Lucas naman ang humablot sa paslit na yon at ako ang tumulong para makatulog ito. Doon, nakumpleto ang lakad namin noong gabing yon. Kaya bumiyahe na kami pabalik sa kuta. Sir Jupiter, nasa 4 na araw ring nagtagal ang mga bihag na yon sa kani-kanilang mga kulungan. 4 na araw rin kami ni Lucas ang tumitingin-tingin sa kanila at nagbibigay ng pagkain. Medyo mahirap kasi napakabigat sa kalooban pakinggan ng kanilang mga iyak at pagmamakaawa. Yung mga bata nga po ay paulit-ulit tinatawag ang kanilang mga mama. Ang dalaga naman ay sinusubukan kaming kumbinsihin sa abot ng kanyang makakaya. Pero wala eh. Ika nga, trabaho lang, walang personalan.
Sadyang ginagawa lang namin ni Lucas ang ipinagutos sa amin ni Bossing. Lumipas ang ilang buwan, nakailang labas pa kami para sa parehong pakay. Sa bawat pagkakataon, mabigat pa rin talaga sa loob ko. Pero siguro sadyang nakasanayan ko na lang. Maliban na lang siguro sa iisang pagkakataon kung kailan nandukot kami para makakuha ng ransom. Doon ako pinakakinabahan. Kasi anak ng mayaman yung target. Pwede kaming mapahamak sa kamay ng mga parak anumang oras. Isang pagkakamali lang, maaaring buhay namin ang kapalit. Oo, nagtagumpay kami noon. Pero abot-abot talaga ang mga sana ko. Sana hindi na ako malagay sa ganoong alanganin. Sana hindi ko na kailangang manakit o pumatay ng mga inosenteng bata. At sana makatakas na ako sa madilim na mundong ginagalawan. Hanggang sa isang araw, bigla kaming nakatanggap ng utos mula kay Bossing na nasa ibang bansa noon. Idinaan lang niya sa isa sa kanyang mga bodyguard at ipinaabot kay Mang Doroy. Ang sabi sa sulat na naglalaman ng utos, kailangan daw naming makapandukot ng kahit sino mula sa isang partikular na pamilya. Kailangan daw naming magtagumpay dahil special request pa raw ito ng isang kaibigang banyaga. Ayaw niyang mapahiya. Isa pa napakalaki ng kapalit na pabuya kapag nagtagumpay kami. Pahabol pa sa sulat, Sir Jupiter, mahigpit daw na bilin ng kaibigan ni Bossing na kailangang manatiling buhay ng bihag. Sabi rin daw nito na gumamit ng makakapal na kadena sa kulungan at lagyan ng asin ang bandang pinto. Hindi rin alam ni Bossing kung bakit, basta sundin na lang daw namin. Hindi naman daw kasi magbabayad ng ganoong halaga ang kaibigan niya para lang sa mga pipitsuging target. Tinignan namin ang mga larawan ng nasabing pamilya. Nakakapagtaka kasi mukhang ordinaryong mga magsasaka lang naman ang mga ito. Hindi nga mukhang mayaman kung titignan. Simple lang ang pananamit, tapos halatang bilad sa araw at batak sa mga gawaing bukid. Gayunpaman, pinuntahan pa rin namin ang mga ito para matyagan ng palihim. Mga 6 na oras ang biniyahe namin para makarating sa kanilang probinsya. Lalo kaming nagtaka. Kasi kumpirmadong hindi nga mayayaman ang mga ito. Hindi nga malaki ang lupang sinasaka nila Kaya naging palaisipan sa amin kung ano ang pakay ng kaibigan ni Boss sa mga yon. Naguguluhan man, itinuloy pa rin namin ang plano. Yun ang utos ng amo namin. Kailangang masunod. Naisip namin ni Lucas na puntiryahin yung mga binatang miyembro ng pamilyang yon. Kahit sino naman daw sa kanila, kaya hindi kailangang yung mga bata talaga o dalaga. Ang kaso, sabi ni Mang Doroy, mas mabuti kung isa sa mga bata ang kunin namin. Mas madali raw iyong madukot at sa ganoong mga target mas sanay kumilos ang grupo. Napakamot na lang ako sa batok at napabuga ng hininga. Isa sa 4 na mga paslit ng pamilyang yun ang dudukutin. Yun ang pasya ng leader namin at ng nakararami sa grupo, kaya yun ang susundin. Isang pasyang ramdam kong hindi talaga tama. Doon palagay ko nang ilalagay kami nito sa matinding alanganin. Ang totoo nga niyan, ramdam ko nang mapapahamak kami kahit sino pa sa kanila ang dudukutin namin. Mga bandang 2:00 ng hapon ay nakaabang na kami malapit sa paaralang pinapasukan ng mga bata. Isa itong tipikal na paaralan sa mga liblib na lugar. Nanunuyo na noon ang lalamunan ko at malamig din ang pawis habang nakaharap sa manibela.
Si Lucas naman ay sunod-sunod ang inuubos na yosi. At nang maglabasan na ang mga estudyante, humudyat na si Mang Doroy. Nakikilos na kami. Kaming nasa unang van ang naatasang magmatsyag sa may gate. Bali ako, si Lucas at isa pang kasamang si Jimmy na nagsisilbing driver. Pinarada ni Jimmy ang sasakyan sa may kalayuan tapos bumaba kami ni Lucas. Pagkarating namin sa may gate ay pasimple kaming nagmasid-masid sa mga lumalabas na mga estudyante. Bumili pa nga ako ng ice water at humindo sa pagyoyosi ang kasama ko para hindi kami magmukhang kahina-hinala. Nakakalito kasi napakaraming bata ang lumalabas sa gate. Nagmasid pa kami ng nagmasid hanggang sa mapansin na namin ang dalawa sa mga bata ng pamilyang yon. Ang isa ay babae na siguro mga nasa grade 5 o grade 6. Ang ikalawa naman, lalaking nasa grade 2 pababa. Doon ko na sinabihan si Lucas na puntahan na si Mang Doroy para sabihang palabas na ang mga target. Ito yung panahon na wala pang internet o cellphone kaya kailangan naming dumiskarte sa pagpapasa ng impormasyon. Agad namang umalis ang kasama ko. Ako na may nagpaiwan para patuloy silang matyagan. Subalit napalunok ako ng laway nang makatitigan ko yung mas nakatatanda sa kanilang dalawa. Napakatalim ng titig nito sa akin. Talagang tumagos sa kalooban ko. Ramdam kong sinasabi ng titig niyang hindi maganda ang kutob niya sa akin. Inubos ko ang hawak na ice water at nagpunas ng pawis sa noo. Nanlaki ang mga mata nang makitang naglalakad palapit sa akin ang batang babae. Ang nakababatang lalaki naman ay naiwang kumakain ng manggang hilaw ilang metro mula sa gate. Lumingon ako ulit sa babae at napaatras nang mapansing nagtiin na ang mga ngipin nito. Di ko na nga mapigil ang panginginig ng katawan dahil sa panlilisik ng kanyang mga mata. Gulong-gulo ako noon, Sir Jupiter, kasi bata lang naman yun. Bakit ako nahihintakutan ng ganun? Ni hindi ko nga maihakbang ang mga paa para tumalikod man lang dahil ba may binabalak nga akong masama? Di naman ako nakakaramdam ng ganoon dati. Kahit pa mahigit 5 taon na ako noon sa sindikato ni Bossing. Kaya ko namang kumalma. Kahit pa kaharap ko ang mga armadong parak o kalabang grupo. Kaya nagtataka ako kung ano ba ang nangyayari sa akin nung oras na yun. Hanggang sa namalayan ko na lang na nagsisigawan ang mga tao sa harap ng gate. Masyadong mabilis ang mga pangyayari, nakita ko na lang na humaharurot na palayo ang van ni Mang Doroy. Nilingon ko ang batang babae. Mabilis na itong tumatakbo para subuking habulin ang sasakyan. Ako na may pinilit makalusot sa mga nagkakagulong tao para makasibat na rin. Lingon ako ng lingon habang tumatakbo. Natatakot na baka sinundan ako ng batang babae. Ilang minuto pa namataan ko na ang van namin ni na Lucas. Nagbukas ang pinto nito at agad naman akong pumasok. Tumingin pa ako sa bintana habang pinapaharurot ni Jimmy ang sasakyan. At halos lumundag ang puso ko nang makitang nakasunod sa amin ang batang babae. Takang-taka kami ni na Lucas at Jimmy. Medyo mabilis na kasi ang takbo namin. Imposibleng makasunod sa amin ang isang batang tumatakbo lang. Kita ko rin nagsusumigaw ito bagamat di namin dinig sa loob ng van ang kanyang sinasabi. Ilang minuto pa may namataan kaming malaking truck sa unahan. Tumatakbo ito ng mabagal sa bandang gilid ng kalsada. Siguro liliko sa may kanto. Nag-overtake si Jimmy sa truck na yon at nagtuloy-tuloy na tumawid sa kabila kahit muntikan pa kaming mabangga sa kasalubong na bus.
Nilingon ko ulit ang pinanggalingan naming bahagi ng kalsada at nakitang nakatayo na lang doon ang batang babae. Kahit malayo na kami, ramdam kong bumabaon pa rin ang galit niya sa kaluluwa ko. Tumalim pa kasing lalo ang nanlilisik niyang mga mata at matindi na ang pagngingit-ngit ng mga ngipin. Pansin ko ring hinihingal na ito ng husto. Tinanong ako ni Jimmy at Lucas kung anong meron sa batang yun. Nagkimit balikat lang ako kasi wala rin naman talaga akong ideya. Hindi ko alam kung bakit. Napakabigat ng pakiramdam ko doon at lalong di ko alam kung bakit napakatulin nung tumakbo. Napatanong tuloy ako kung ano bang meron sa buong pamilyang yun. Pakiramdam ko kasi tumutugma yung babala ng kaibigan ni Bossing sa kakaibang galaw nung bata. Siguradong hindi lang ang batang babae ang ganoon. Sinamang duroy na tumangay sa batang lalaki. Ayos lang kaya? Sir Jupiter, nagtuloy-tuloy na kami noon sa biyahe pabalik sa kuta. Huminto lang kami sa bandang kalagitnaan para maghapunan tapos nagpatuloy na naman. Habang nasa daan, hindi namin maiwasang magpalitan ng kuro-kuro tungkol sa nasaksihan. Biro namin ni Jimmy, baka sabog yung batang yun kaya may kakaibang lakas. Seryoso namang sabi ni Lucas. Kutob niya, hindi pangkaraniwang tao yung batang yun. Malakas daw ang hinala niyang isa iyong aswang. Napatingin ako sa kasama. Tinanong ko kung seryoso ba talaga siya sa sinasabi. Kako, hindi naman totoo ang mga ganyang nilalang. Pero napatahimik na lang ako nang binalikan niya ako ng tanong. Kung hindi aswang yun, bakit napakabilis tumakbo nun? Bakit napakadilim ng aura ng batang yun? At bakit ibinilin ng kaibigan ni Bossing na lagyan ng asin ang bandang pinto ng kulungan? Yan ang mga patunay na mga aswang ang miyembro ng pamilyang yun, Densyo. May kakaibang kakayahan, ngunit nanghihina sa asin. Tanong naman ni Jimmy kung totoo raw ba talaga ang mga aswang. Tumango si Lucas at sinabing isa raw albularya ang kanyang lola. At siya rin daw mismo ay nakakita na ng aswang na nasa anyong aso. Napakalaki raw nito at ang mga mata ay kaparehong-kapareho noong sa batang babae. Muling sabat ni Jimmy, baka nga raw sabog lang talaga yung bata kaya nanlilisik ang mga mata. Nagkatawanan kaming tatlo. Pero di namin maitatago ang butil-butil na pamamawis at pamumutla. 10:00 na ng gabi nang makarating kami sa kuta. Wala pa ang grupo ni Namang Duroy, kaya medyo nag-alala kaming tatlo. Bulungan namin, baka napahamak na sila sa daan dahil sa bata o sa pamilya nito. Sa kilos kasi nung batang babae, hindi malabong nasundan na rin si Namang Duroy ng mga kamag-anak nito. Gayunpaman, pinakalma pa rin namin ang mga sarili namin. Sabi ni Jimmy, baka naman daw nagkaaberya lang yung sasakyan o ano. Hindi naman siya nagkamali. Kasi dumating nga ang van ni Namang Duroy mga bandang 11:30. Nakabusangot ang leader namin nang bumaba sa van. Reklamo nito, bakit daw ba napakalakas ng paslit na dinagit? Kailangan para pagtulungan ng 3 tao para lang pigilang makawala. Tapos may ika-4 pang tao na nagpapasinghot ng pampatulog doon. Hindi pa nga raw agad tinablan ng pampatulog eh. Inabot pa sila ng halos kalahating oras sa pagpipigil. At kaya raw sila natagalan kasi nagising daw ito sa kalagitnaan ng biyahe. Buti na lang at napigilan nilang makatakas.
Nagkatinginan kami nina Lucas at Jimmy. Kinilabutan naman ako nang sinabi sa akin ni Mang Duroy na ako na ang maglagay sa bata sa kulungan. Pagod na raw kasi talaga ang grupo nila. Tulog naman daw yung bata kaya hindi na magwawala. Basta bilisan lang kasi baka magising. Kinarga ko yung bata, Sir Jupiter. Tulog na tulog. Kasing gaan lang naman ng pangkaraniwang 7 taong gulang na paslit. Di ko alam kung anong itsura niya kapag nagising o natakot o nagalit sa amin. Pero sa pagkakataong yun, ramdam na ramdam ko ang awa sa kanya. Di ko rin alam kung tama bang maawa ako sa isang batang posibleng aswang. Pero may magagawa ba ako? Naawa ako sa kanya. Kung sa bagay ganoon naman ako sa lahat ng mga batang dinudukot namin, siguro wala lang pinipili ang awa ko. Mapatao man o hindi. Ipinasok namin ni Lucas ang bata sa kulungan. Gaya ng paalala ng kaibigan ni Bossing, ginamitan namin ito ng makakapal na mga kadena. Nilagyan din namin ng asin ang bandang pinto ng kulungan sa may sahig. Pinahiran nga rin namin ang mismong pintuan mula taas hanggang baba. Pagkatapos lumabas na kami at ikinandado ang pinto. Naupo kami ni Lucas sa labas ng kulungan, Sir Jupiter. Kaming dalawa lang ang nasa basement noon kasi nasa taas ang mga kasama namin. Wala rin kaming ibang bihag noon maliban sa bata. Tahimik lang kami habang gumugulong ang mga oras. Pero pareho naming ramdam ang kakaibang kaba. Umiikot sa isip ko kung anong gagawin namin kung sakaling magising na ang bata. Kakayanin ba namin siyang pigilan? Paano kung humantong lang to sa pagkakapahamak namin? Sandali rin akong natawa ng mahina, Sir Jupiter. Nakakatawa kasing maisip na ang isang salot sa lipunang gaya ko, takot pala talagang mamatay. Ilang oras pa, narinig na naming umiyak ang bata sa loob. Agad akong kumuha ng mansanas tapos dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Medyo nanlumo ang balikat ko kasi ordinaryong bata lang naman ang itsura niya eh. Hindi ko siya mabakasan ng pagkaswang kahit konti. Nginitian ko siya at dahan-dahan kong inabot ang mansanas. Sabi ko, huwag kang matakot, Totoy. Hindi kita sasaktan. Pasensya kung dinukot ka ng mga kasama ko pero maniwala ka sa akin, hindi kita sasaktan. Nabubulol-bulol pa ako kasi kinukontra ko lang din ang sarili kong sinasabi. Hindi ko raw siya sasaktan pero kasama ako sa mga dumukot sa kanya. Kalokohan, di ba? Gayunpaman, napangiti pa rin ako nang tumingin sa akin ng malambot. Agad rin niyang kinagatan ng bigay kong mansanas. Lalabas na sana ako at isasara ko na ang pinto. Subalit napalingon ako ulit sa bata nang magsalita ito. Sabi niyang hindi na raw siya magtatagal sa kulungang yun. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin, pero di na siya sumagot ulit. Isiniksik lang niya ang maliit na katawan sa isang sulok habang kinakain ang mansanas. Sir Jupiter, gumulong po ulit ang mga oras. Tahimik na tahimik pa rin ang basement. Maya't maya ko ring sinisilip ang bata sa loob. Nakaupo pa rin ito sa sulok at nakikipagtitigan sa akin. Ganun pa rin ang mga mata niya. Malambot at walang anumang bahid ng galit o kahit ng pagkaaswang. Sumapit ang tanghali. Papalitan na kami ni Lucas noon ni na Jimmy at ang isa pang kasama namin.
Bago ako umakyat paalis sa basement, sinilip ko pa sa huling pagkakataon ang bata. Ganoon pa rin ang pwesto at titig nito. Ngunit saglit niya akong kinawayan gamit ang maliit niyang palad. Hindi ko alam kung para saan ang kaway na yun. Magpapaalam ba? Hindi ko naman sinabi sa kanyang papalitan muna ako ng ibang mga bantay. Tuloy, di ko siya maalis sa isip habang nagpapahinga. Bagamat nakaidlip naman ako kahit papano. Subalit napabalikwas ako ng bangon noong kakaalas 3 pa lang ng hapon, Sir Jupiter. Nagsumigaw kasi si Jimmy na nasa basement. Sinasabi nitong patay na raw ang bihag. Agad akong napatakbo pababa, kako, paanong mangyayari yun gayong ayos lang naman yun kanina pagkaalis ko. Kumaway pa nga eh. Pagkababa namin ni Lucas ng hagdan, nagulat kami nang sumalubong sa amin ang isang napakasangsang na amoy. Amoy na bubulok na bangkay talaga. Sumunod din sa amin si Mang Duroy at tinanong nila sina Jimmy kung ano ang nangyari. Hindi agad nakasagot ang dalawang bantay. Nang singhalan sila ni Mang Duroy, doon na nanginginig na nagsalita si Jimmy. Manong, di po namin alam. Ayos naman yung batang yun kanina eh. Pinakain ko pa nga ng bayabas. Tapos ngayon, pagsilip namin, ayan. Naaagnas na patay na lang ang nasa kulungan. Napasilip agad ako sa silipan ng pinto. Naduwal ako. Kasi nakita ko sa gitna ng kulungan ang patay na katawan ng bata na matindi na ang pagkaagnas. Kita na nga po ang iilang mga buto-buto nito gaya na lang sa may noo at mga braso. Labas na rin ang ilang laman loob sa sikmura, saka naglalawa sa sahig ang dugo at iba pang mga katas. Napasapak sa dingding ang leader namin. Sabi niya, lagot daw kami nito. Bawal na bawal pa naman kaming mamatayan ng bihag nang wala sa oras. Mahihirapan na rin kaming mandagit ng isa pa sa pamilyang yun dahil darating na si Bossing noong gabing yun. Yun ang mga bukang bibig ni Mang Duroy. Pero ibang klaseng kilabot ang nakikita ko sa itsura niya. Yun ang mukha ng isang taong nilamon ng hilakbot na hindi may paliwanag. Oo, takot siya kay Bossing. Pero alam kong mas takot siya sa kung ano na hindi pa namin masabi. Agad niyang ipinag-utos na kunin ang bangkay mula sa kulungan at ilibing. Kakausapin na lang daw niya si Bossing para bigyan kami ng isa pang pagkakataon ng kaibigan nito. Ang problema, Sir Jupiter, di namin mabuksan ang pinto. Ayaw matanggal ng kandado at siradora kahit sinubukan na naming baklasin. Sinubukan na rin namin gamitan ng palakol ang hardwood na pinto pero ayaw talaga nitong bumigay. Wala kaming magawa noon kundi ang lumabas muna sa bahay na kuta. Hindi na kasi talaga kaya ang masangsang na amoy. Sinakop na nito ang buong basement. Tapos bahagya na ring umaalingasaw sa sala at kusina ng bahay. May mga nagmumungkahi nang tumawag na raw kami ng albularyo para lang mailabas ang bata. Pero mariin yung tinutulan ni Mang Duroy. Hindi kasi pwedeng may kung sino lang na makarating sa lugar na yon. Kaya wala kaming ibang magawa kundi magpadala ng tauhan sa bayan para masabihan si Bossing bago pa man ito dumating. Bandang 6:00 ng gabi, nagulat kaming lahat nang may kumalabog sa basement. Nagtataka kasi kumpleto naman kami roon sa labas ng bahay. Kinikilabutan man ng presenta na akong bumaba at silipin ang basement. Sir Jupiter, pagkapasok ko pa lang sa pinto, halos masuka na ako sa masangsang na amoy.
Tinakpan ko na lang ng panyo ang ilong at bibig ko tsaka dahan-dahang bumaba papuntang basement. Pagkababa agad kong hinawakan ang siradora ng pinto ng basement. Naikabig ko pang saglit ang palad ko kasi gumapang ang mas matinding kilabot sa braso ko. Huminga ako ng malalim tsaka binuksan na ng tuluyan ang pinto. Pagkapasok ko sa basement, sarado pa rin ang kulungan ng bata. Halos walang pinagbago, maliban sa mas malalang amoy. Lumapit ako sa kulungan at nakumpirmang hindi pa rin ito mabuksan. Gayunpaman sigurado akong may kung ano akong naririnig sa loob. Ipiniid ko ang tenga at nahinuhang may kumakalmot sa mga dingding. Oo, masama akong tao, Sir Jupiter, pero napadasal talaga ako noong sandaling yun. Binalak kong silipin ang loob ng kulungan, pero nanginginig na talaga ang kalamnan ko. Hanggang sa naigalaw ko rin ang sarili makalipas ang ilang minuto. Tumingin sa silipan at halos panawan ng ulirat nang makita ang batang nakatitig pabalik sa akin. Hindi ko masabi kung multo ba yun o ano, basta kamukha niya yung bata. Bagamat itim na usok lang ito. Kita ko rin naruroon pa at nakahiga sa sahig ang naaagnas na katawan nito. Tapos kapansin-pansin din ang mga markang nakaukit sa dingding. Binawi ko ang tingin. Naghabol ng hininga kahit hindi naman ako hinihingal. Napaatras nang mapansing lumulusot sa mga siwang ng pinto ang itim na usok. Atras lang ako ng atras hanggang sa napasandal ako sa pinto ng katapat na kulungan. Umikot ang siradora ng pintong minamasdan ko. Hinahanda ko na ang sarili sa kung anuman ang lumabas doon. Subalit napasigaw ako, hindi dahil sa kakaibang bata, kundi dahil kina Lucas at Jimmy na biglang pumasok sa basement. Taranta nilang sinarado ang pinto, hinarangan ng mesa at saka hinila ko sa bandang dulo. Doon kami sa kwarto kung saan tinatanggalan ng laman loob ang mga bihag. Ano ba nangyayari sa inyo? Halos himatayin na nga ako rito, ganyan pa kayo. Sininghalan ko ang dalawa habang naghahabol pa rin ng hininga. Pero natigilan din ako nang mapansing di maipinta ang kanilang mga itsura. Nang makabuelang mangiyak-ngiyak na nagsalita si Jimmy. Nakarating na sina Bossing, pero naroon din yung batang babae na humamol sa atin kahapon. Hindi pa man ako nakakapagsalita, narinig na lang naming nagsisigawan ng mga kasama namin sa labas. Sunod na bumasag sa katahimikan ang magkasunod na putok ng mga baril. Sinasabayan ng malakas na pag-atungal ng kung anong hayop gubat. Nandyan na ang mga aswang. Sinabi ko na sa mga kasama nating magtago na pero ayaw nilang maniwala sa akin. Mamamatay sila doon. Mamamatay sila. Nangangatog na sinara ni Lucas ang pinto ng dulong kwarto at doon kami sumiksik sa ilalim ng operating table. Tahimik lang kami roon habang nagpapatuloy ang kaguluhan sa labas. Akala talaga namin hindi kami madadamay, Sir Jupiter. Pero bigla na lang kami nakarinig ng napakalakas na kalabog mula sa taas. Hinuha ko tunog yun ng main door na sa pilitang winasak. Sinundan ito ng mabibigat na yabag na bumaba sa hagdan papunta mismo sa kinaroroonan naming basement. Kumalabog ang isang pinto ng basement. Pinigil namin ang aming hininga. Kumalabog ulit ito ng isa pa. At isa pa. At isa pa, hanggang sa tuluyan na naming marinig ang malakas na pagkabaklas ng pinto.
Sinundan ito ng paglangit-ngit ng iniurong na mesang pinangharang namin doon. Narinig namin ulit ang mabibigat na mga yabag, hindi lang sa isa ngunit dalawa o higit pang pares ng mga paa. Huminto. Tsaka tumunog ang pagbukas ng pinto ng kulungan. Doon yun galing sa kulungang di namin mabuksan. Tumahimik ang paligid. Maging ang kaguluhan at putukan sa labas ay di namin naririnig. Halos mangiyak-ngiyak na si Jimmy sa takot. Tinakpan ko na nga lang ang bunganga niya para hindi makapag-ingay. Kami naman ni Lucas ay halos hindi na makahinga sa bigat ng presensyang sumasaklob sa buong lugar. Lumipas ang isa, 2-3 minuto. Tahimik pa rin. Naisip kong baka wala na ang kung anumang mga nilalang. Lalabas na sana ako mula sa ilalim ng operating table. Ngunit hinila ni Lucas ang laylayan ng damit ko. Sabi niya naririyan pa raw ang mga aswang. Hindi nga siya nagkamali, Sir Jupiter. Walang ano-ano kasi biglang nabaklas ang pinto ng kinaroroonan naming kwarto. Tumambad sa amin ang isang lalaki. Medyo payat ang pangangatawan pero namumutok ang mga ugat. Hindi naman ito mukhang aswang ngunit namumula ang mga mata at napakatalas ng mga kuko. Naalala kong kasama siya sa pamilyang target namin kasi naroroon siya sa larawan. Tinitigan niya kami ng matalim at kita ko ring nagtagisan ng kanyang mga ngipin. Sumilip din sa pinto ang isang batang babae at nagsabing, "Sila yun, Tay. Sila yung hinabol ko. Kasama nila yung mga pangit sa labas." Lalong nagtiim ang mga bagang ng lalaki. Abot-abot na ang panalangin ko noon kahit alam kong alanganing makinig sa akin ang Panginoon. Sina Lucas at Jimmy naman ay todo na ang pagmamakaawang huwag kaming patayin. Subalit mukhang wala talagang balak ang isang yon na buhayin kami. Humakbang siya ng isa papasok sa kwarto. Napapikit ako at napasubsob sa mga tuhod ang mukha. Narinig kong humakbang pa ito ulit. Napalunok ako ng laway. Hinanda ko na lang ang sarili sa napipintong kamatayan ko. Ngunit napaangat din ako ng tingin nang may marinig akong pamilyar na boses. Sabi nito, "Tay, hayaan na po natin sila. Hindi naman nila ako sinaktang 3. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, Sir Jupiter. Mahihintakutan ba ako? Magiging masaya o magpapasalamat? O siguro lahat ng yun na lang ay paghahalo ko sa kalooban ko? Ang nagsalita po kasi yung mismong bata na dinukot namin. Yung nakita naming patay sa kulungan. Nakatitigan ko pa ito bago niya ako muling kinawayan." Tumutol yung babaeng bata sa kanyang kapatid pero ipinipili talaga ng bunso ang kanyang gusto. Kaya naman natauhan na lang kaming 3 na pinapanood ang paglabas nila sa basement. Sir Jupiter, ilang oras pa kaming tulala sa ilalim ng operating table. Nang makabuelo, lumabas na rin kami. Kita naming nagkalat doon ang dugo at katawan ng mga kasama namin. Naroroon sina Mang Duroy at Bossing. Meron ding lalaki na mukhang yayamanin gaya ng amo namin. Siguro yun ang kaibigan ni Boss. Naisip ni Lucas na ilibing namin sila. Pero tumutol kami ni Jimmy. Ayaw na naming magtagal sa
nagpasumpang lugar na yun. Ang ginawa namin, kumuha kami ng maraming pera at alahas na dala ni Bossing. Pinaghatian namin yung 3 tapos ay nagkanya-kanya na kami. Hindi ko alam kung nasaan na ang 2 simula noon. Basta kami ng lolo ko ay agad na tumakas papuntang Mindanao. Mahigit 1 dekada rin kaming nagpalipat-lipat ng lugar doon hanggang sa pumanaw na si Lolo. Doon na ako lumuwas ng Visayas at nakabuo ng sarili kong pamilya. Sa ngayon, hindi ko pa rin talaga malilimutan ng karanasang yun, Sir Jupiter. Oo, payapa at patas na akong namumuhay, kasama ang asawa, mga anak at isang apo ko. Pero natatakot pa rin kasi akong matuntun ng dati kong kinabibilangang sindikato o ng mga aswang. Oo, patay na si Bossing, pero kilala kasi ako ng kanyang mga anak at malalapit na tauhan. Siguro nga masyado lang akong nag-iisip, pero mas mabuti na to kaysa maging pabaya. Salamat kung pinakinggan man ninyo itong kwento ko hanggang dulo. Tatanggapin ko ang lahat ng mga panghuhusga nyo. Pero sana wag ninyong kakalimutan ang aral ng karanasan kong yun. Ano't anuman, tao pa rin talaga ang pinakamasahol na nilalang sa mundo. Hanggang dito na lang po.